Hi guys! Welcome to Mommy Nights Vlog channel! Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please click the subscribe button and click the notification bell para updated kayo sa mga next videos ko. Hi guys! So welcome back to my channel. Sa mga nag-open ng account sa Oros or online registration and update system ng BIR, alam ko na na-experience nyo rin ang ganitong problem. Yung hindi tinatanggap ang inyong email dahil hindi updated. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ko nga ba naayos at na-update ang email address ng aking mother-in-law na hindi ako pumupunta sa BIR branch. Pero bago yan, kung ikaw ay interesado sa mga ganitong video, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga videos ko. So, hindi ko na patatagalin at simulan na natin. Una, pumunta lamang tayo sa ating Chrome at sa search bar sa taas, isearch lang natin ang webservices.bir.gov.ph. So, dito mapupunta kayo sa TRRA or Taxpayer Registration Related App. So dito guys, merong 4 na step. Makikita nyo rin dito yung mga list na gusto nyong ayusin. So dahil kailangan ko lang i-update ang email ng aking mother-in-law, so from A to H, piliin lang natin yung letter D. So dito naman guys, lalabas itong documentary requirements. So ito yung mga kailangan mong requirement para makapag-update ka ng email. Number 1, kailangan mong mag-fill out ng S1905 form. Dito sa gilid, makikita nyo itong download here. Ito nga ang kailangan nating i-fill out. Pwede nyo itong i-download at ipaprint nyo na lang. Take note lang din na black ball pen ang kailangan nyong gamitin pag magsusulat kayo dito. I-click nyo lang to guys para lumabas yung form. So, ganito yung itsura niya guys. Dito sa taxpayer information, ilalagay nyo lang yung PIN number. Dito naman yung RDO code kung saan kayo nagpa-register ng inyong TIN number. Dito naman ay ilalagay nyo lang ang registered name. Kapag individual, kailangan una yung last name, first name, suffix kung meron, at middle name. So dito, ilalagay nyo yung birth month nyo, ilalagay nyo yung month, day, and year. Dito naman sa contact information, kailangan ilagay mo yung email na gagamitin mo kapag nag-create ka ng Oros. Kasi doon nila isi-send ang verification code. Ilagay mo rin ang mobile number or landline. Dito naman sa baba ang iyong address. Kailangan ilagay nyo rin ang inyong zip code. So dito naman sa this portion shall be accomplished by individuals only. Ilalagay mo lang dito ang iyong place of birth, parent's name. So dito guys, kailangan kumpletong pangalan ng iyong father ang ilalagay mo. Sa mother's name naman, kailangan yung pangalan ng mama mo nung wala pa siyang asawa. Dito naman sa spouse information ay ilalagay mo lang ang PIN number ng iyong asawa kung meron. Dito ay kumpletong pangalan ng iyong asawa. Dito naman sa spouse employer information kung nagtatrabaho at meron siyang TIN number, dito nyo siya ilalagay. Dito naman ay pangalan ng kanyang employer. Dito naman kung ikaw ay employed, ilalagay mo dito ang TIN number. Dito, pangalan naman ng iyong employer. Pero kung ikaw ay unemployed, kahit wag mo na yang sulatan. Dito sa authorized representative, wag nyo na lang tong galawin. Kung kayo ay individual. Dito naman sa declaration, ilalagay nyo lang ang pangalan nyo at signature over printed name. Dito, ilalagay nyo yung date kung kailan nyo to pinil out. Sa pangalawang requirements, kailangan nyo lang mag-present ng government ID or birth certificate. Number 3, kailangan meron kayong marriage certificate kung kayo ay female at married. So, close lang natin ito at proceed na tayo sa step number 2. Dito, lalabas itong choose application. Piliin lang natin itong updating of email address using application sheet form S1905. So, dito mapupunta yung ating type of application. Copy-paste ko lang to guys kasi mamaya ito yung ilalagay kong subject pag nag-email na ako. Dito sa step number 3, where to submit, ilalagay lang natin dito ang ating full registered name. Dito naman, choose RDO. Click lang natin itong nasa gilid na parang arrow. Dito, pipiliin nyo lang yung RDO kung saan kayo nagpa-register ng inyong mga TIN number. Kapag okay na, i-click lang natin itong email your application. Pipiliin ko lang itong Gmail since Gmail ang gagamitin ko at madadirect na tayo dito. So dito, meron ng email ang RDO at dito natin isi-send yung mga requirements na kailangan nila.
So dito guys, naglagay lang ako ng message para mas formal. Pwede nyo tong gayahin kung gusto nyo. Dito, kailangan din nating i-attach yung mga requirements na kailangan nila. So click lang natin itong attachment at hanapin lang natin yung ating mga i-attach. So dito guys, na-attach ko na yung mga kailangan. Kapag okay na, isend na natin at hintayin na lang natin kung ano ang reply nila. So eto guys yung kanilang reply. Since gabi na ako nakapag-email, morning na rin sila nakapag-reply. So sabi dito, this is to inform you that your taxpayer registration information has been successfully updated. So in-update nila yung general details, contact information, email. So ayan lang guys, next video, itatry naman natin na mag-register na at gumawa na ng account sa Oros. So sana meron kayong natutunan at nakatulong itong video ko sa inyo. Kung meron kayong mga tanong, pwede kayong mag-comment dyan sa ating comment section. At kung nagustuhan nyo itong video ko, please like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga videos na gagawin at ginagawa ko. So ayan lang guys, thank you for watching!